Nakapag-aral po ako sa Philippines. Natapos ko po ang Bachelor of Science in Commerce. 1972 po, nakapag-asawa ako sa Santa Cruz, Laguna. Mabait po ang aking napangasawa. Mahal na mahal po siya ng mga anak ko at mahal na mahal ko rin po siya dahil hindi po siya minsan man lang nagkulang sa amin. 3 po ang anak ko na somehow pagdating ng panahon, mangangailangan po kami ng greener pasture. Naisipan ko na mag-apply na po dito sa Canada. Nagkataon lang po na sa pag-apply ko ay mayroong talagang opportunity na tanggap naman po ako agad. Napapayag ko naman po ang aking asawa. Basta lang daw po merong kapilya sa pupuntahan namin at merong tungkulin na tutuparin. Yun lang po ang ask niya sa akin. Ako po ay dumating dito sa Canada noong taong 1989. Iyon po ang mahirap sa aking kalooban na malayo ka sa yung 3 anak na mga nagdadalaga pa lang. Pero akin pong tiniis yun as long as ako'y tumutupad ng tungkulin, nakapaglingkod sa Ama. Hanggang sa ma-sponsor ko sila dito after 3 years po. Nakarating na po sila dito. Naging immigrant po ako noon. Nung dumating po sila dito, naku, lalo na po akong naging maligaya sapagkat mula sa pag-iisa, naging 5 na po kami. Tapos po, lahat ay tumutupad ng tungkulin, diakono si Mister, mga anak ko po ay mga awit at organista. Karoon na rin po kami ng sarili kabubuhay. And then dumating pong panahon na nagkaroon na rin po ng trabaho ang mga bata hanggang sa nakapag-asawa na po silang isa't isa. Matagal na akong sinabihan ng doktor na humihina na po yung kidney ko. So, I was advised to undergo dialysis po. It's really hard po kasi nga po, pandemic. I'm not allowed to go out, go somewhere. I just go for dialysis in the afternoon. Napakahirap po ng nagdadialysis. 3 times a week that I go to the hospital for session ng dialysis. Masasakit po sa katawan. It goes like muscles pain and nerve pain and nagnanamp po yung katawan ko.